Hello po mga kababayan, kamusta po kayo? Sana po nasa maayos po kayong kalagayan. Ang inyong lingkod po si Kamanong ay nagbabalik po muli at tayo po ay magsama-sama magkomentuhan. Magumpisa na po tayo. Komentuhan po natin si Atty. Roque. Nung mga nakaraang araw po may pahayag po siya tungkol po sa banta na tatanggalin ang ating justice, ang isang justice po, ang isang associate justice na si Justice Leonin. Ano daw po dahilan? Mga kababayan, at syempre pati korte ngayon, ang Korte Suprema, mukha po yatang nakakatanggap, mga kababayan, ng pagbabanta. Hindi kaya? Ito po, umpisahan po natin ang paliwanag po ni Atty. Roque at komentuhan po natin. Pati pala hudikatura, tinatakot na. Nandyan yung mga nagsimula ng kampanya na para bagang tinatakot si Marvic Leonen na pwede siyang ma-impeach gaya na nangyari kay Melo Sereno dahil hindi siya nag-submit ng kanyang mga Statement of Asset and Liabilities and Network yung siya ay kasama kong magturo sa UP. Diba? Bakit ngayon lang lumabas yan? Napakatagal na ni Marvic Leonen sa hudikatura. Lumabas lang po yung ganyang banta kasi nga po sa mga desisyon ni Marvic Leonen na pinagbigyan yung petisyon ng VP Sara na ibasura yung naunang impeachment complaint. At ngayon po, nandyan po yung pagbabanta na tatanggalin si Marvic Leonen dahil po sa kanyang mga opinion dyan sa unprogrammed funds na hindi niya maintindihan kung bakit napakadaming unprogrammed funds, samantalang ang program funds po, yan po ang pinagmumulan ng mga insertions na pinanggagalingan ng korupsyon. At ngayon, ang balita ko, may isa pang justice na pinupuruhan na talaga namang pong nais niya talagang magdesisyon ng tama pero tinatakot siya. Ilinagay ko po na hindi lang Senado ang institusyon na nasira na ni Marcos dahil sa kanyang pagkokontrol sa liderato ng mataas na kapulungan. At syempre, matagal na niyang hawak ang mababang kapulungan. Pati pala hudikatura, tinatakot na. Nandyan yung mga nagsimula ng kampanya na para bagang tinatakot si Marvic Leonen na pwede siyang ma-impeach gaya na nangyari kay Melo Sereno dahil hindi siya nag-submit ng kanyang mga Statement of Asset and Liability. Yan po mga kababayan, tungkol po sa SALN na napakatagal na pong usapin yan. Kaya Justice Leonen ay binubuhay na naman po daw ng Malacanang dahil po mga kababayan sa nangyayari po sa ating bansa. Lalo-lalo may mga justices tayo na gusto po nilang magdesisyon ng tama. Pero pagka tama po kasi ang desisyon, hindi papabor sa nakaupo. Dahil sila po ang tatamaan lahat. Hindi po ba? Ito po, ibalik tanaw po natin at muli po natin pakinggan yung oral argument po na ginawa po ni Justice Leonen dito po sa gobyerno ng binagawang Pilipinas. Ang napakaraming pera na napunta po sa program na sinasabi po ni Atty. Roque. Ito po, pakinggan po natin, panoorin. Now, do you recall the amount of unprogrammed funds proposed in the NEP, National Expenditure Program, of the President in 2024 for unprogrammed? You recall the amount? Yes, Your Honor. I have it in my notes. The unprogrammed appropriation proposed by the President in the NEP for 2024 was 281 billion 908 million 056, correct? Correct, Your Honor. Yes. How much was the approved on third reading in the GAB, the General Appropriations Bill of the House, in terms of unprogrammed appropriations? Your Honor, I only have what's in the GAA. It was 281 billion 908 million and 56, similar to the NEP. Okay. Would you know how much in terms of unprogrammed appropriations did the Senate approve before the BICAM? Again, it was 281
billion 908,056. So as far as we are concerned in 2024, which is the subject of the petition of Lagman et al. And Pimentel et al., the NEP was 281 billion, the GAB was 281 billion, the Senate was 281 billion, correct? Correct, Your Honor. And how much was the proposal of the BICAM when it met to conciliate disagreeing provisions? How much in unprogrammed appropriations? Your Honor, it is 731 billion 448. So it was 731 billion. Okay? Yes, ma'am. And just so we are clear, let's show the slide so everybody knows what we are talking about. So up there, you will see now NEP 281, GAB 281, Senate 281, BICAM 731. Correct? Correct. Madam Soljen. And per your argument, this is something that we should respect because it is an act of wisdom on the part of both houses to increase what was not debated upon from 281 to 731, meaning that there was a difference of 449.5 billion added into unprogrammed appropriations, correct? May I qualify my answer? Yes, Your yes, Honor? please, go ahead. It is a question of wisdom, because when we say an act of wisdom, it might be ambiguous as to there's already a judgment if it was wise Yes. or not. Yes. And the hope of our hope is for the court to rule on a narrow question as to checking whether the power that was exercised by the Congress is within the constitutionally required constitutional requirements, or if it was within the limitations that are provided by the Constitution, Your Honor. Okay. Nakita niyo po mga tambay, paano po hindi pupuruhan si Justice Leonen, mga kababayan? Nabubunyag po yung ginawa po nila sa kaperahan ng mga Pilipino, sa buwis ng taong bayan, at kasama pa ang inuutang nila. Hindi po ba? 2024 pa lang po yan. Wala pa po dyan yung 2023, 2025. Paano pa yung 2026? Hindi po ba? Nakita nyo po yung nangyayari po dyan pagdating sa pera? Mag-a-approve po ng budget ang Senado, ang Kongreso. Pero pag dinala na po sa BICAM, yung pinagdidibatihan po nilang pondo, hindi po ba? Nasa 281 billion plus. Pagdating na po sa BICAM, nagiging 731 billion plus. Nakita nyo po difference? Nadadagdagan po ng 400 plus billion pagdating po sa BICAM, at pipirmahan po yan ng Pangulo. Yan po ay unprogram. Dinalagay po nila, binabudgetan nila ang unprogram na sinasabi po ni Atty. Roque, at alam naman po natin na hindi naman po bobo at tangat gago mga Pilipino. Pagka po dyan nila nilalagay ang mapakalaking pera sa unprogram, ay nagiging ugat po yan ng korupsyon. Hindi po ba? Ganyan po ang nangyayari sa ating bansa. Kaya po pala nakapagtataka. Hindi po ba? Napakabagal ng mga desisyon di umano ng Korte Suprema. Kung totoo po lahat na sinasabi ni Atty. Roque, mga kababayan, nabubusalan pala yata at natatakot o tinatakot pala di umano. Pagka ikaw ay nagsabi ng katotohanan at binunyag mo ang katotohanan, manggagaling sa Korte Suprema, ay magkakaproblema ang ating mga justices. Katulad po daw nitong si Senior Associate Justice Leonen. At marami pa raw po yan. Meron pa mga kasunod na binabaraso at tinatakot di umano ayon kay Atty. Roque.
hindi ka naman magtataka. Hindi po ba mga kababayan? Nakapagtataka ba? Napakatatagal po ng mga desisyon. Lalong-lalo po yung ginawa kay dating Pangulong Duterte. 1 taon na mahigit. Yung petisyon ng pamilya na nakakuha ba ng due process? Nakakuha ba ng tamang due process ang dating Pangulo nung ipatapo nila sa dahig na ang lumalabas daw ay kidnapping? Hanggang ngayon, wala pa rin pong desisyon ng Korte Suprema. Bakit kaya? Dahil kaya dito, sa ginagawa po ng pamahalaan, na pagka ang desisyon ng Korte Suprema hindi pumapabor sa kanila, ay magkakaroon ka ng problema? Totoo kaya ang sinasabi ni Atty. Roque? Na bakit nagkakaganito ang ating bansa? Nakokontrol na lahat. Yata nila, ayon kay Atty. Roque. Kontrolado na nila matagal na ang House, ang Senate. Hindi po ba kitang-kita naman natin ang Senate kung sino sinusunod? Pati pala ang ating judicial. Kontrolado na rin nila ang mga men in uniform natin na hindi na po sa taong bayan sila naglilingkod. Hindi po ba? Saan kaya pupulutin ang ating bansa? Pagka po ang maghahari sa ating bansa ay mga katulad na ganitong mga tao na sobrang sakim, greedy sa kapangyarihan at sa pera ng taong bayan. Kaya po si Atty. Roque biglang nawala sa Pilipinas dahil kasama rin po siya sa ipakukulong. Katulad po na nangyayari ngayon na ikukulong na nila yung mga lumalaban sa korupsyon. Hindi po ba? Ingat-ingat po kayo, Atty. Roque. Ingat po kayo dahil hindi pa tapos ang problema nyo. Excuse me po, sa binagoong Pilipinas. At ingat-ingat din po kayo, Justice Leonen. At sana wag po kayong magpasindak at wag po sana kayong matakot sa kung totoo man na kayo po ay isa sa ginigipit. Gamit po ang inyong salin para po kayo ay masibak kung kayo po ay papanig sa katotohanan. Sana po ipaglaban nyo po ang ating judicial at ang katarungan ang manaig. Kaya nga po may piring ang batas. Hindi po ba? Ingat-ingat po kayo. At maraming salamat din po sa nakagusto po ng ating Tambayang Makabayan sa YouTube at TikTok. At ganun din po sa ating mga subscribers at sa mga nagko-comment, like, share, and subscribe at patuloy po nagsusubscribe. Shoutout po sa inyo lahat. Mabuhay po kayo. At thank you rin po sa nagbibigay po ng tulong at biyaya. Shoutout po kay Eric Hercio from Canada. Kay Jem Aris from United Arab Emirates, Baby Roman at Ate Isa from Cagayan, Bali. Ako si Pilam Anijo. Kay Mary Natividad Blinden from Netherlands. Gayat Siena, Tatay Nick from Toronto, Canada. Jesus Valdepena, Rolando Guerrero. Mila Yi, Felipe Shapno from Texas, USA. Ma'am LB Shermani from North Miami, Florida, USA. Mika Ligaspi, Frank Zamora from California, USA. At Romulo Di Binagracia from Bacolod City. Thank you po. Shoutout po sa inyo lahat. Ingat-ingat po kayo, lalo-lalo po sa inyo po mga paggawa. God bless po sa inyo lahat. Tiis-tiis lang po tayo mga kababayan. At ingat-ingat po tayo. Muli po, paalam. Bye-bye.